ang parabola ng mga hasik. Kung yung maalala, ito rin yung ating Ebanghelyo 2 Sundays ago, na nakita natin ang mga inihasik na magsasaka. Kung yung maalala, ay bahagi na ipinapamanig yung generosity noong mga hasik. Kasi sabi nga natin, lalong-lalo ng panahon na yun, ay sinasabog. Ganon ang kagandahang loob ng Diyos na nawa ay lahat tayo ay kung maaari ay malagyan ng butil ng salita ng Diyos. So alam natin na yung daanan ay kung tawagin natin ay matigas na lupa. Yung mga kung tawagin natin ay mga walang pakialam, mga pinatigas na ng puso, naging may mga kaaliw na, maaaring gawa na wala silang pakialam tungkol sa pananampalataya o maaaring nasaktan. Pangalawa ay yung mga tinatawag natin na sa batuhan, dasyado heart, hindi malalim, mababaw na puso. Gawa ng mga pag-uusig ay madaling sumuko. Yung pangatlo ay alin? Yung dawagan. Bahagi rin na kung saan makita natin yung Ebanghelyo rin natin nung nakaraang linggo. Sabi nga natin ay may mga masasamang damo. Pero dito ay pinapamanig yung alin, yung maraming distraction. Maaaring distraction, pwede rin na dinidistract ka o maaaring distracted ka gawa ng marami kang alalahanin. Ang tawag nga po rito ay a divided heart. At yung pang-apat ay of course, yung tinatawag natin mabuting lupa, ang mabuting puso, na palaging handang tumanggap sa kalooban ng Diyos. Kung niyo pong maalala kahapon sa Ebanghelyo, ay pinamanig yung alin, yung the Beatitudes of perception, mapalad kayo sapagkat naririnig ninyo ang inyong naririnig, nakikita ninyo ang inyong mga nakikita. So, patuloy tayong magpasalamat, kasi bahagi lalong-lalo na ngayong kapanahunan na ito, na yung salita ng Diyos ay maraming balakid upang hindi natin maunawaan at maisakatuparan, environmental and personal. O kung babasihan po natin yung unang pagbasa, ay may social, kasi yung ugnayan na nais na ipakita doon sa unang pagbasa natin ay tumutukoy higit sa lahat saan? Sa isang bayan ng Diyos, na hindi lamang ako, ngunit alin, yung dapat na makatugon ay alin, yung sambayanan na kinabibilangan ko. Kaya ano yung mga hamon na patuloy nawa natin may pamanig? Una ay maaaring makita natin na alin, na ang ating lupa ay maaaring combination ng lupa matigas, mabato, o kung tawagin natin ay madawag. Matigas,
Bababaw ang pagkabaon ng binhi o dinadawag, dinadamo, o mabuti. Pero tingnan natin, ano ba yung uri ng ating lupa? Kasi doon natin higit na makikita. Baka may mabuti tayong lupa, pero may mga bahagi ano yung kung tawagin natin ay higit na bigyan natin ng pagpapahalaga. Maaring gawa ng mga pangyayari sa buhay natin na siyang nagiging hadlang para ito ay tunay na mamunga ng sagana. May ilang mga paanyaya, bagaman nabanggit ko na rin ito. Una, ay sabi nga natin ay masanay tayo ng puso nagpapatawad at humihingi ng tawad. Bahagi yun. Na hindi ito special. Dapat ay maging bahagi ng ating pagkilos. Ang pusong palaging humihingi ng tawad. Kaya nga po sa banal na pagdiriwang ng misa natin, palagi natin inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo, mga kapatid, na ako ay nagkasala. Hindi lang po rito yun. Yan ay kinakailangan din natin napapakinggan. Bahagi ko. Ay siguro sabihin ni Padre, wala naman dito. Kahit na. Dapat sa puso natin. Sa puso natin. Kasi tumitigas ang puso natin. Kahit na anong gustong ilagay ng Diyos yung binhi. Kapag matigas ang puso natin, walang mangyayari dyan. Pero yun ay isa sa mga pwede natin maging practice of forgiving heart. Pangalawa, bahagi rin ng ating patuloy na pagninilay natin. Let us also cultivate moments of silence. Patuloy natin pagtibayin ng panahon ng katahimikan upang tayo ay makapagninay. Hindi lang basta katahimikan, pero makita natin na nasaan ang Diyos. Nakikita ba natin palagi yung presensya ng Diyos? O kung tawagin nga po natin, ay makita natin, baka tayo tinatawag ng Diyos, kaya kung baka hindi natin naririnig, ay puno tayo ng ingay. We are too distracted. So, huwag kayong mainis kapag sa gitna ng katahimikan. Kaakibat na rin dito sa mga pagkakataon inside. Kahit na mainis sa labas, magkaroon tayo ng panahon ng katahimikan. At yun na makita natin. Nasaan ang Diyos? Narito ba ang Diyos? Sabi nga natin, kung inyong makita na sana sa ating pagkaunawa, nabanggit ko na rin ito ng kapistahan ni Santa Maria Magdalena, na alin, na kapag pumasok tayo sa mga lugar o sa ating pupuntahan, sana makita natin na God is already there. At we could not recognize it, at least we put ourselves in deep silence. Pangatlo, patuloy tayo magbasa, makinig, na tungkol sa ating pananampalataya. Marami tayong nais na makikita tungkol sa ating pananampalataya. Napakalawak pa kung tungsin tungkol sa ating pananampalataya na pwede nating mapagyaman
Hindi lang mo yung mga bagay na alam natin, no? Sabi nga ho natin ay, no? Sabi nga ho ay isa ho yung tinatawag natin yung paanyaya ng reyna ng timog, ano? Yung hospitality, intellectual hospitality, ano? Malaman ko naman yung ibang bagay. Kaya yung reyna ng timog pumunta kay Solomon, ano? Para malaman niya rin, ano? Magaling na ang reyna ng timog, ano? Pero bakit siya pumunta kay Solomon? Gusto niyang makita ano ang pagkilos nito ni Haring Solomon, ano? Na nakikita niyo rin yung pagkilos ng Diyos sa buhay niya, ano? Sana po ay maging bukas tayo sa ibang aspeto ng buhay ng ating pananampalataya, ano? Kasi there is much to be explored, ano? At huwag tayong mahiya, ano? Na magbahagi para sa iba. So ito yung bahagi, we have to cultivate our soil para lalo tayong mamunga, ano? Sa harapan ng poong may kapal.